train yourself to be godly. Amen. So, narinig na po natin ito. But then, I believe na kailangan po natin na ma-remind every time with this word. We need to be trained in order to be godly. Train yourself to be godly. Ano pong ibig sabihin ng training? Training is the most important aspects of victory. Di ba? Training. Without training, hindi ka mananalo, kapatid. So, there are so many meaning of training. Sa Biblia po, ay sa dictionary po. Sabi niya, according to the dictionary, to direct the growth of the plant by bending, pruning, and tying. Di ba? Kung paano tumatayo ang halaman. To form a discipline or by a drill has a specific goal of improving one's capability. So, through training, it will improve our capability to teach us qualified to our profession, to make us prepared to the test, to have the skill. Marami pong ibig sabihin ng training. It can be physical training. Amen? Seryoso po lahat. Smile kayo dyan. Physical training. Gaya ni Brother Victor. Lagi siyang nag-train, naglalakad, nagtatakbo. So that is physical training to make him fit. Amen? Military training. Ang mga military training, ano pong ginagawa nila? They were trained para hindi sila matalo ng kalaban. How to use the arms, how to use the weapons. So many training, yung mga athletes, kung paano sila tinitrain para sila ay manalo towards the victory. Ang papunta po na lang nito is towards the victory. But for us, Christian, are you training yourself spiritually? Amen? Mahina. Ibig sabihin, hindi natin train. Amen ba? Amen. Oh, see? So, train yourself to be godly. Ang key verse po natin dito is 1 Timothy chapter 4 verse 7. 1 Timothy chapter 4 verse 7. Pasensya na po kayo, wala akong mahina yung mata ko. So, have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Si Paul, sinabihan niya si Timothy, train yourself to be godly. Sino si Paul? Yun po ang tanong, who is Paul? Kilala niyo ba si Paul? Sino nagbabasa dito ng Bible? Kilala niyo ba si Paul? Si Timothy, kilala niyo ba si Timothy? Yeah. Timothy is one of Paul's servants. Siya po'y natuto kay Paul. Siya po ay trinain ni Paul. He was chosen to be with Paul sa pag-evangelize nila all around the countries. Napunta sila ng Corinth, napunta sila ng Antioch, napunta sila ng Greece, so many places, sa Rome, sa Jerusalem. So, ibig sabihin, Paul is not a new convert. Yet, bakit niya sinabi na, train yourself to be godly? Bakit? Isip-isip. Para mag-isip po kayo. Why did Paul say, train yourself to be godly? To Timothy. So, alam niya na si Timothy is also busy with him. Diba? Busy sila pag-evangelize. And so, baka minsan tayo, Kristiyano, busy tayo in our service, the Lord. Pero Christian service and godliness are not always the same. Huwag po natin yan i-mix up. Ang Christian service and godliness is hindi yan parehas. Yes, maraming nagsiserve sa Panginoon. You can see them every time, every Sunday, sa mga fellowship, you can see them. Pero,
Huwag niyo i-mix up ang godliness. Because godliness is napaka-importante po yan. Baliwala po yung service natin sa Panginoon if your heart is away from God. Maraming nagsiserve, di ba? Maraming nagsiserve na pwedeng gawin lahat para makita ng mga ibang tao na sila ay banal, di ba? They can fake us. Pero hindi natin mapifake ang Panginoon. Isipin natin yan lagi. We can never fake God. Alam niya ang puso mo. God is looking to your heart, not to your service. Yes, very good if you serve the Lord wholeheartedly, but don't mix up service and godliness. God is looking to your heart. Napakaganda po na mag-serve towards the Lord with your heart is godly, di ba? So, marami tayong ginagawa sa Panginoon. Always remember, in everything you do, put God first. Unahin natin ang Panginoon. Baka busy-busy ka sa lahat ng bagay, pero wala ka naman palang oras sa Panginoon, even makipag-usap sa Kanya. Di ba? Ganyan ang mga nangyayari sa atin. So many Christians, nangyari na rin yan sa akin. And so many times I experienced that. And I believe everybody is experiencing this. Napagod sa kaka-practice, pagod sa kaka-Bible study, but at the end, wala ka palang time sa Panginoon. Pagdating mo sa bahay, tulog ka na. So, baliwala. God is looking to your heart. Amen? Maraming natatawa. Am I telling the truth? Amen. Amen. So, godliness does not just happen. Hindi lang yan instant na, Lord, bigyan mo ako ng maraming kabanalan. Natin, magic, banal ka na. Hindi po ganyan. Ang kabanalan po ay, hindi po yan, basta-basta na lang pumunta na. Pag-pray mo, nandiyan na, banal ka na. Hindi po ganyan. We have to do by our own self. Kaya nga sabi niya kay Timothy, train yourself to be godly. So yan po yung sikreto in order to be godly. So ano po yung sikreto? Train yourself. Practice, discipline, godliness. So yun po, yourself. Hindi po si pastor, hindi po si Sister Erica, hindi po ibang tao, but it is you who can train yourself. Kung titignan natin ang buhay natin, reflection po. Reflection. Parang yung manager namin sa Agnes' World, mahilig siya sa reflection. Pag nagka-problema ka, reflection. So, ngayon po, reflection po. I-reflect natin yung buhay natin. Magmula kahapon, nung isang araw, nung isang taon. Saan po tayo naging abala? Grabe yung tingin nila sa akin. Praise the Lord! Oh, buti na lang, dilag ang mga tinatan nila. Yan, ang gusto ko. So, reflect yourself. Ano po yung nakikita natin? Saan tayo naging abala? For the past days, for the past years and years and years na nandito tayo sa Panginoon. Ilang taon ka na ba na Kristiyano, kapatid? 20 years lang ba? Yan po. Saan ka naging abala for the past years? Sa panunood ba ng TV to yourself? Pa-relax, pakape-kape, o teleserye. Amen? Saan po? Sa work? Kababanking? Kakatrabaho? Yun po ba? Saan tayo naging abala? Mga kapatid, hindi po tayo talago. This is the time. Yun, reflection po natin yun. We have to look forward from this time on. Amen? I-reflect po natin yung sarili natin. Kung ni-reflect po natin, ano po ang gagawin natin pagkatapos noon? Oo nga no, naging abala ako sa hindi maganda. I have to be godly.
Ilang years na akong Kristiyano hanggang ngayon, hindi pa ako banal. I can say still words na hindi pala sa Panginoon. Di ba? So it's time for us to be godly. Amen? Nakita ko si Miss Ivy dyan, no? Hindi kita pinaparinig. Miss Ivy. Hindi po, wala po akong sinasanggit ditong pangalan, pero bato-bato sa langit. Sinong tamaan? Huwag magalit. Amen? This is the time to make your mind. Amen? Magseryoso na po tayo. Sabi nga ni Sister Erica, passion. Magkaroon na tayo ng passion. Kasi ang pagiging banal is ticket natin yan, papuntang langit. Hindi ka makakapunta ng langit kung wala kang kabanalan. Amen? Amen. Kunti lang na amen. I believe we need, sabi niya, di ba napunta tayo ng family camp? We had a very great time. Talagang nag-enjoy ang lahat, hindi lang physical at spiritual. Nag-deliverance tayo, di ba? We had a good deliverance. Talagang nakita natin ang pagbabago sa lahat. And this is the time. Di ba? Hindi ka magiging victorious in your deliverance kung hindi ka godly. Di ba? Kung hindi ka banal. Then, mag-pile up na naman, magkukolekta ka na naman ng kasalanan dyan. Amen? Amen. Kung umpisan, deliver mo lang nung malis ka sa ngayon na naman, dahil hindi ka pa rin banal, mag-uumpisa na naman, na gagawin na naman. Ano yung teaching ng na yung kasalanan is nagiging patong sa hanggang sa hindi mo na pala kayang alisin ng sarili mo. Like a mountain, so mga basura. So, it's time for us to look forward. Maging banal po tayo para kayanin po natin ang deliverance. Hindi tayo madaling ng kalaban. It's very crucial na mabuhay tayo bilang godly. And it is also very important for us dahil kayang-kaya natin. Pitik lang natin si Johnny pagkatapos na. Amen? Hindi na tayo kailangan na mag-deliverance. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hindi na. Kasi bakit? Banal ka na. Hindi ka na kakapitan ni Satan. Hindi ka na madali niyang gulong-gulungan. Kasi kaya mo na siya eh. Diba? Banal ka na. So, it is very important na train yourself to be godly. Train yourself to be godly is the most important activity of a Christian. Why? Because if you're banal, everything will follow. Diba? If you're already godly, lahat ng bagay ay magiging tama. Lahat ng bagay papunta sa tama. Tamang attitude, tamang pananalig, tamang pamumuhay, tamang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, yun po. First thing first most, be holy. Be holy and godly. There are three basic principles of training. Una po, training in godliness is personal. Diba, sinabihan ni Paul si Timothy, train yourself to be godly, sabi niya. Amen? Kanino niya sinabi? Kay Timothy. Diba? Timothy, hindi niya sinabi kay Timothy na kumuha ka ng teacher na magturo sa'yo, sabi niya. Hindi niya sinabi na kay Timothy na kumuha ka ng pastor na magturo sa'yo, sabi niya, di ba? Hindi niya sinabi yun, but yourself, sarili po natin. So, we have to train ourselves by ourselves. Tayo rin ang makapag-train ng sarili natin. Walang ibang tao. Hindi mo pwedeng i-train ang asawa mo. Dahil siya rin ang mag-train ng sarili niyang spiritual life.
He can train only himself. Not your wife, not your husband, not your mother, not your brother, not your parents. Ikaw, it is you, your own responsibility to be godly. Tingnan natin ang mga athletes, mga atleta, how to train themselves. Diba? Sila mismo sarili nila, hindi yung trainer nila. Binabantayan lang sila ng trainer, but they are themselves who is training themselves. Si Manny Pacquiao, diba? Paano siya? Hindi siya mananalo kung ang ibang nag-train sa kanya dahil siya mismo ang lalaban. Hindi ang ibang tao. It is you who will fight. Diba? So, ikaw ang lalaban. You need to train yourself. Every day is evil, sabi niya. For the days are evil. So, you need to train yourself in order to win in your daily life. Amen? Okay. Training is personal. You have to do it by yourself. Marami sa atin ay very responsible. Diba? Responsable magulang. Diba? Kung paano inaalagaan ang mga anak. I was really blessed kung makita ko talaga yung mga magulang na kung paano sila nag-aalaga sa mga anak nila. I was with Sister Carol and blessed na blessed talaga ako sa kanya. Even yung pangalan niyang anak, pinapaliguan pa niya. Oh, so I was really blessed. Napakaganda talaga ng mahal na mahal. Even yung mga yung mga magulang na nakikita ko kung paano sila naglilingkod sa mga anak nila. Napaka-blessed po. Wala pong masama dyan. Napakaganda po. Dahil you are really a responsible mother. Marami din mother or father. Marami din responsible anak sa mga magulang. Diba? Are you responsible yun? To your parents? Walang amen. Responsible yun to your parents? Kunti lang pala responsible na. Yun. Oh. Pero marami sa kanila responsible, di ba? Di ba? Encouragement po. Maging responsable po kayo sa mga magulang niyo. Amen. So, mga din tayo bilang worker. Responsible tayo sa ating mga employer. Responsible tayo sa ating bansa, sa Ireland. Di ba? Yung mga laws nila, lalo na sa mga driving, di ba? Sinusunod po natin. We are all responsible sa mga pero responsible pa tayo sa ating spiritual life. Yun po lagi ng sentro ng ating pinag-usapan. Are you responsible to your spiritual life? Amen? Wala na ang sumagot. Okay, maganda po maging responsable sa lahat ng bagay. Pero dun po sa responsibility po natin towards godliness, we should not neglect our responsibility to our God, to our godly life. Diba? Napaka-importante po yan. Dahil madali po tayong matatalo ng kalaban. So, kadalasan, marami Kristiyano ay nililigaw-ligawan pa lang para magpunta lang ng church. Lagi na lang nagtitext si pastor. Remind ng Bible study. Pagdating po ng Bible study, 10, 5, ang iilan lang po nabibilang sa kamay. Diba? Lagi na lang nire-remind. Minsan kailangan pang tawag-tawagan ng mga Kristiyano. Hindi po ganyan ang buhay ng Kristiyano. It is our time, it is our responsibility to be responsible. Hindi na tayo kailangan na itulak-tulak, ligaw-ligawan, pilit-pilitin para mag-attend ng church. Kasi it is our own responsibility, our personal responsibility. Di po ba? Kung hindi pa pandilatan ng kanyang magulang, hindi mag-attend. Amen. Hindi po yan si Jay. Hindi, wala po akong Hindi po yan. Hindi po kailangan na pandilatan pa kayo mga youth. Hindi pa kayo kailangan na itulak. Tayo mga kapatid, lagi na lang tayo. We are responsible to God. Andiyan ang Panginoon, nakabantay sa atin.
we have to be godly. First step of being mature Christian, to be godly. Amen? Okay. Amen. Umpisa na bang antukin kayo? Okay, gigisingin ko kayo mamaya. Amen? So, meron ba tayong personal responsibility sa Panginoon? Kahit na hindi tayo bantayan? Diba? Lagi na lang kumakatok ang banal na Espiritu sa'yo. Katok ng katok. Bukas sarado ka naman ang sarado ng puso mo. Hindi na, importante yan. Malakas ako. Sabi, di ba? Yun lagi, malakas ako, masaya ako. Pero, at the end, kailangan pa rin natin maging banal. Bakit? Will not grow. Will not grow. Hindi tayo mag-grow. Remember that training is personal responsibility. Number 2 aspects ko. Training should be towards growth. Towards godliness. Training should be growth. Towards growth. Paglago. Maraming training towards spiritual growth. Marami po, di ba? Ang dami na natin ngayon na activities. Prayer and fasting from Monday to Thursday. Prayer, Bible study Friday. Prayer meeting Saturday, Sunday, fellowship. Yun po, spiritual growth. They are all making you grow. Di ba? Spiritually. Ito po ay nag-grow kayo. Yes, napaka-importante ang mga activities po ng church in order for us to grow. So, start from now on. Wake up! Magising na po tayo. Kasi God cannot minister to your life if you're not godly. Kailangan po natin maging banal in order to serve God. So, all this can make us spiritually grow. Pero meron pa rin. But this is not good enough. Meron pa rin. Oo, nag-a-attend tayo. Napaka-importante po yun. But this is not enough. This is just a Christian service. But God is always looking to your personal relationship to God. Many people serving the King, sabi ng Panginoon, but their hearts are too far away from Him. Diba? Marami sa atin nandito, nagsiserve, pero nandyan ba? Tanungin mo, ano yung sinabi na verse? Ay, hindi ko pala alam. Hindi pala, nandyan lang pala siya present. Pero, wala pala. Yung mind niya is away. Ano kaya ang lulutuin ko mamaya? Diba? Very responsible. Oh, yun po ang napaka-importante po dyan. You need to be present physically, spiritually, mentally. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen po. Many people serving the Lord, pero napakalayo ng kanilang puso sa Panginoon. Kaya napaka-importante po ang puso natin. Amen po. Abalang-abala tayo sa OBS, gaya ng sinabi ko, abalang-abala tayo sa prayer meeting. Pero pagdating sa bahay, tulog. Magsiset ka ng alarm, sabihin mo, magpipray ako ng umaga. Kasi nakatulog ka na. Magsiset ka ng alarm. Sabi niya, antok pa ako, Lord. Bigyan mo akong 15 minutes. Sabi niya. Tapos mamaya, another 15 minutes. Hanggang sa mamaya, ay, time ko na pala, late na ako. Diba? Lagi yun nangyayari sa akin eh. Kaya hindi yan nangyayari sa'yo. Based on my experience, at alam ko, marami sa atin na ganyan ang nangyayari. So, stop doing that. Pag nag-alarm ka, gumising ka na. Huwag ka nang palang paantay-antay pa, painat-inat pa dyan. Pagkatapos na, wala ka na palang time sa Panginoon. Diba? Wala na pala. Tapos, magmamagaling ka na. Mamaya, wala ka na, hindi ka na nakapag-pray man lang. So,
lahat na, you have a very bad day na. Di ba? Lahat na kaaway mo. Lahat na ano nangyayari. Ang gulo-gulo ng buhay mo. So, you need to give time. Ang layo-layo ng puso natin sa Panginoon. Ang Panginoon laging nandyan. He is everywhere. Nandyan lang siya. Laging kumakatok sa'yo. Ikaw lang ang problema. The number one enemy in our life is yourself. Tama po ba? Yes. Yun ang kasalanan natin. Ourself is our number one enemy. Dahil, andyan lang Panginoon. Control mo yung sarili mo. Pero, anong ginagawa mo? Hindi ka pumupunta sa Panginoon. Pinipigilan mo yung sarili mo. Diba? The control is still in yours. Hindi sa Panginoon. Panginoon is andyan lagi. He gives everything. What we need to do is just to grab. Kukunin lang natin. Pero hindi natin yung magawa-gawa. Dahil sa, we have our control in ourselves. Tayo pa rin. Tayo pa rin ang nasusunod. Amen po ba? Amen. So, at the end ng lahat ng ito, God is always looking at your heart. How close you are to me. Diba? Gaano ka ka-close sa Panginoon? Baliwala yung service natin. Baliwala yung pag-attend natin. Kung andyan ka lang pala, hindi ka malang nakikinig, nag-i-imagine ka lang pala. Diba? Nag-i-imagine, saan ako pupunta mamaya? Ang daming sale. Ang daming sale. 75% na ngayon, patapos na ang buwan ng August. Amen? So, hindi po yan dapat. Nandito ka, you have to give your life fully to God. The whole being to God. Amen? So, another basic aspects ng towards holiness is basic necessity. Requires basic necessities. Ano po yung basic necessities? Sabi nila, pag one of these basic necessities ay wala ka, ay hindi ka magiging banal. We cannot train ourselves if one of these are missing. So number one po, ayaw ng mga tao, commitment. Diba? Ito yung commitment, ang number one. Commitment. Tingnan mo mga youth ngayon. Tingnan mo yung new generation. Sabi niya, trip kita. Type mo ba ako? Ganyan na sila diba? Ganyan na, diba? Youth, maligaw. Wala nang I love you. Type kita. Gusto mo rin ba ako? Diba? Ganyan na sila ngayon. Takot sa commitment. Ano pa? Paano po? Minsan, pag-crush na nila yung isang tao, paano ba yun? Pa-cute? Pa-cute? Ganyan-ganyan ka. Tapos, tantalizing eyes. Tapos, mamaya, pag tinignan ka ng eye-to-eye contact, on na kayo? Ganyan sila, diba? Ngayon, diba? Ganyan yung mga tao ngayon. Mga tapos na magsabi na I love you, ganun na lang. And then, sila na. Diba? They are afraid of commitment. Why? Kasi ang commitment is very costly. Diba? Ganyan na ngayon. Maraming mga mag-girlfriend, mag-boyfriend, hindi rin napapakasal. Live-in muna. Diba? Live-in, partner. Bakit? Pagka hindi na nila gusto ang isa't isa, hiwalay na. Tapos na. I'm done. Diba? Bakit ko ibibigay yung sarili ko sa kanya? Hindi siya nagmamay-ari sa akin. Ganyan lang, diba? Wala na. Ganun lang. Takot sa responsibility. Takot sa commitment. So, many Christians don't like commitment. But, this is one of the basic necessities in godliness. No commitment, we cannot train ourselves to godliness. Diba? Psalm 63 verse 1, sabi ni David dito. Psalm 63 verse 1. Sabi niya, I earnestly seek you.
sabi niya. I earnestly seek you. Ano pong ibig sabihin ng earnest? Masigasig akong naghahanap sa iyo, sabi niya sa Panginoon. Si David, lagi niyang hinahanap ang Panginoon. Masigasig niyang hinahanap ang Panginoon. Ganyan po tayo dapat kasigasig maghanap sa Panginoon. Na hindi yung pag maalala mo lang ang Panginoon, pag may problema ka, di ba? Hindi ganon. Jeremiah 29 verse 13. Sabi niya dito, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, napaka-importante po. Seek me with all your heart. Hindi niya sinabing, seek me with all your mind. Kundi yung puso, sa puso tumitingin ang Panginoon. Hindi pwedeng pahati-hati lang. Oh, sige. Isip kita ngayon, bukas hindi. Ganyan. Every day, we need to seek the Lord. Every day. Ganyan po ang hinahanap ng Panginoon sa atin. So, sabi ng Panginoon sa atin, you have to seek me with all your heart in order to find me. So, kung hahanapin natin ang ating Panginoon, buong puso, that is commitment. Hindi mo makikita ang Panginoon kung wala kang commitment. Bakit? Ano po ang nandyan sa commitment na yan? Hebrew 12 verse 4, make every effort to be holy. Gawin mo lahat ang makakaya mo, sabi ng Panginoon, in order to be holy. So you need an effort. Make every effort to add your faith, goodness, knowledge, sabi niya sa 2 Peter chapter 1, verse 5. So, you need effort in order to seek God. We need to seek God. We need to give Him effort in finding the godliness. At hindi natin ito magagawa kung wala tayong commitment. So, we need every effort. We need commitment para tayo ay maging godly. Kasi hindi natin yung magagawa. We cannot seek God without commitment in our heart, without commitment in our life. Bakit? Paano? Brad, atin ka ba ng fellowship bukas? Tingnan ko. Brother, baka siguro oo. O kaya hindi. Di walang commitment, di ba? Hindi lang niya masabi ng, sige, mauna ka na, susunod ako. Lagi ko yung naririnig eh. Mauna ka na. Pero, hindi lang niya masabi-sabi na, hindi ako pupunta, diretsahan. So, wala siyang commitment. We need commitment to the Lord. Kailangan kang commitment na pumunta dito, commitment na ibigay mo yung time mo sa Panginoon. Every effort na gagawin mo is a commitment. Ayaw kang maging deacon. Kasi, bakit? Laging late sila na umuwi, laging meeting na meeting. Di ba? So, ayaw mo maging deacon. Anong gusto mo? Ayaw ko rin maging part ng music ministry. Kasi laging practice ng practice. Wala akong oras dyan. Ayaw ko rin maging, ayaw ko rin prayer ministry, mga intercessory prayer, laging puyat. So ano nang gusto mong gawin, kapatid? Wala ka nang gustong gawin kasi hindi mo kaya i-commit yung sarili mo. So lahat na lang ayaw mo. Ayaw mo ng school teacher kasi hindi ko kaya gawin yung ginagawa ni Brother June, ang lalalim ng Tagalog. Amen? Sa kanya na lang. Ayaw ko mag-aral. Diba? Ganyan, di ba? Maraming dahilan kung ayaw mo. Diba? Hindi mo may commit yung sarili mo. Ayaw ko may involve sa ministry. Ayaw ko may involve sa kung ganyan. Lahat ayaw. So, where is the commitment? Wala po.
sino kaya ang speaker pag Sunday? Diba? Oh, Sister Malo, alis na ako. Hindi pala si Pastor. So, even your time, tinitignan mo. Minsan, pagpunta lang din sa church, parang maraming nangyayari dito, lalo na ng mga nakaraan na inatindihan ko. Ang church, tinitignan nila as yung, alam mo yung sinihan, na pupunta sila, umpisa nila yung church, mamaya kalahati pa lang umaalis na, o kaya pupunta ng kalahati, mamaya alis na. Diba? Ganyan ang ginagawa nila. Tapos, mamaya, late na nga, hindi pa mapakali sa upuan. Bakit hindi pa mapakali? Kasi may pupuntahan pala. So, binarad mo na ang Panginoon. Sabi niya ng Panginoon, ilang araw ang binigay ng Panginoon sa atin? How many days God give us? Out of 7 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 6 na araw sa atin. Only 1 day to God. And yet, sa 1 day na yan, ilang oras ang service natin? It's only just 3 hours. Yung 3 hours, hindi pa natin mabigay. Late pa tayo. Once a week ka na natin mag-attend. Late pa. Amen. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Ano lang to? I'm just telling the truth. Kung hindi po sasabihin ng katotohanan, hindi po tayo makukorek. So, don't get mad at me. Minsan, nangyayari po yan. It's time to wake up. Kaya nga sabi ko, it is time for us to wake up. Amen? Oh. Huwag yung masakit yung tingin sa akin mamaya, ha? So, yun nga, di ba, nangyayari, once a week na nga lang, minsan mag-attend ka, mamaya hindi mapakali, sabi mo, anong oras na, late ka na nga, anong oras na, itagal naman ni Pastor, mag-preach. Sabi mo, yun pala, meron ka pang top up na appointment. Huwag ka nang, this is the day of the Lord. Ito ang oras ng Panginoon. 3 hours na nga lang na makakaniig mo ang Panginoon. So, give the best to the Lord. Amen? Huwag yung baratin natin ang Panginoon. Hindi yung pupunta ka late pa, alis ka pa late, very early, di ba? Amen? So, yun po yung commitment po. We need to give our time to the Lord. Huwag kang magpa-late. Kung possible po, napakaganda po na umpisan po natin from worship until the end. Diba? Napakasarap maglingkod sa Panginoon. Yung joy na nabibigay niya, hindi natin yung mababayaran. At dyan tayo lalago. Amen? Dyan tayo magiging close sa Panginoon. Amen po? So, very crucial po ang time, effort, when it comes to godliness. Time and effort. Yung oras natin na ibibigay sa Panginoon, ang effort natin na nandito, ang effort natin na mag-serve sa Panginoon, that is so very important po. And then, another basic necessities is learning from the competent coach. So, ito po yung pangatlo. Learning from competent coach. Sino po ang coach natin? Wala. Sino po yung coach natin? Wala pa rin. Holy Spirit is our coach. Amen? Hindi si pastor ang ating coach. So, don't say na I'm not growing in the church. I have to go to Beams. Beams ministry or to Victory Fellowship. Kasi doon, I can make myself dynamic. Diba? I can make myself dynamic in that church. I can grow in that church. Hindi po kapatid, wherever you are, it is your responsibility to grow. Dahil God is everywhere. God is omniscient, omnipresent. Andyan siya lagi, kumakatok sa'yo. Diba? Nandyan ka, katabi mo ang Panginoon. O, kaya huwag kang matulog dyan. Andyan po ang Panginoon lagi sa atin. Nakatabi po yan sa atin. Bumubulong-bulong, makinig ka, anak.
preaching ni Sister Malu. Dahil bihira lang yan, tumayo. Amen? So, yun po yung ibig sabihin yan. Holy Spirit is our teacher, ang ating coach po. So, kasalanan po natin pag hindi po tayo lumalago. Kasi God, the Holy Spirit, Jesus is always there for us. Laging ready yan. Laging ready yan. All we need to do is our only self. Yung sarili lang po natin. Kailangan po natin ready all the time. So, growing is not because of the church. Oo, ang church, ang mabibigay ng church is napakagandang environment for us to grow. Pero, always remember, ang growing is always yourself. Ikaw pa rin ang gagawa ng pag-grow mo. Yourself pa rin. So, yun po ang napaka-importante. And, tingnan po natin ang Titus chapter 1, verse 1 po. Titus chapter 1, verse 1 po. So, sabi ni Titus, ni Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ, for the faith of God's elect and the knowledge of the truth that leads to godliness. So, knowledge of the truth that leads to godliness. So, kailangan po natin na malaman ang katotohanan in order to be godly. Meaning, before the Holy Spirit can minister to us, you've got to know the truth. Ano ang katotohanan? Ano po yung katotohanan? That you are God's children. That you are under Jesus Christ. So, you need to know all about the Bible. Diba? You need to know all about the truth. You have to attend church service, fellowship, Bible study, prayer and fasting. Ito po yung mga dapat natin natindihan in order to grow. But knowing, yan po again, knowing is not the end. May mga tao na kabisado ang Bible. Hindi banal. Naniniwala kayo doon? Amen? Naalala ko nung bago pa lang akong convert, yung mga kapatid ko nauna sa akin. Ang kapatid ko na yung panglima namin, grabe talaga, matalino siya. Hindi po ako nagano, pero talagang matalino po siya. At the age of 10, memorize na po niya yung mga verses dyan. Alam na rin niya yung mga stories sa Old Testament. So, pag meron kaming mga contest, pinagagawan po siya. Kasi nananalo lahat ng kasama niya. But he's just only 10 years old. Alam niya lahat ng Bible. Alam niya. Memorize niya. Kasi wide reader siya. Kaya alam niya, mahilig siya magbasa. And then, pag alam niya na may test, lalo na, babasahin niya lahat. Masyadong maganda yung pick-up niya. But, is he holy? 10 years old is not that holy. Hindi pa niya kilala ng lubusan ng Panginoon. So, tayo, kung alam natin ng Bible, it doesn't mean na we are holy. Diba? But, knowing God, na may kasamang kabanalan, yun po ang hinahanap ng Panginoon. Requirement to be godly is magiging banal tayo bago makilala natin ang katotohanan. So, requirement to be godly or maging banal, we need to know the truth. At pag alam natin ng katotohanan, the Holy Spirit will bless us. As we submit to Him and obey to the Lord, then we'll be godly. The Holy Spirit help us to know God, and when we know God personally in our life, then we can be godly. So, kailangan po natin na makita, malaman ang katotohanan. We cannot serve God kung hindi tayo godly. Hindi tayo papayag, di ba? Marami sa atin nagsiserve sa Panginoon, but they are not godly.
But if you are godly, you will not allow not to serve God. Anong nangyayari? Pag godly ka, lagi kang thirst, hunger sa Panginoon, di ba? At gusto mo lagi nandito sa church. Bakit naman wala na naman ang mga kapatid? Ganyan, di ba? Gusto kong pray, ganyan. Di ba? So you cannot serve God. Hindi ka if you are godly, you will not allow yourself to serve God. But you can serve God even though you are not godly. Amen? So the Holy Spirit will help us to know the truth. Always remember that. Ephesians chapter 4 verse 30. Ephesians chapter 4 verse 30. Sabi niya dito, do not grieve the Holy Spirit of God. Sabi niya, many of us, God cannot minister to us. Bakit? Ginigrieve natin ang Holy Spirit. Ginigrieve po natin. Yun po ang masakit. God is always knocking in our heart. Pray. Sabi niya, mag-attend ka. But, ano pong nangyayari? Ginigrieve po natin. Hindi tayo sumusunod. We are grieved. The Holy Spirit was grieved because of our sins. Ayaw natin sumunod. So, God cannot minister to us unless nasumunod tayo sa Kanyang banal na Espiritu. So, the Holy Spirit can only minister to us if we are in good mental and spiritual framework. Yun po lagi natin isipin. So, kailangan po natin na ibigay ang ating pag-iisip, ating puso sa Panginoon. So, another one po na aspects is to practice. What do we practice? Ano po yung dapat nating mga practice? Number one po is fear of God. Hindi po yung nanginginig ka sa Panginoon. Hindi ba? Fear to God is, paano po? Is, takot tayo na i-disobey ang Panginoon. Amen? We don't want to disobey the Lord. That is the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Diba? Hindi yung magiging tayo ay takot sa Panginoon na nanginginig tayo, but we are fearing the God because we are displeasing or disobeying God. Motivation po natin lagi ito para hindi po tayo magkasala sa Panginoon. Ano po yung maganda nating motivation? Always remember, God knows everything. He is omniscient, omnipresent. Andyan siya lagi. Kilala niya kayo. Alam niya yung numbers of your hair. Alam niya yung sa puso mo. So, fear to the Lord. Huwag kang gumawa ng kasalanan. Alam mo na mali, huwag mo nang gawin. Because God is there with you. Alam niya, wala kang naitatago sa Kanya. So, always remember, napakaganda po itong motivation na ito na pag alam mo na taliwas na, always remember, God is there. Hindi ka pwedeng gumawa ng kasalanan dahil andyan nakabantay ang Panginoon sa iyo. Diba? So, always remember, God is everywhere. God is in you. Alam niya bawat detalye natin. So, nothing is impossible to God. Alam niya tayo, kilala niya tayo. So, it is our personal responsibility, every effort, we should remind ourselves, a constant awareness na sa bawat ginagawa natin, am I pleasing to God? Diba? Yun po lagi ang tanong natin. Am I pleasing to God? Am I grieving the Holy Spirit? Yun po lagi ang isipin natin in order to be holy. So, another practice po natin is the use of God's Word po. Use of God's Word. Ang mensahe po ay ginagawa po ng isang anointed pastor. They are gifted. They are given by the Lord to expound the Word in order for us to be benefited. In order for us to
listen in order for us to change, di ba? Yun po yung mga word na yan. Ang mga word na yan is a God's breath. Di ba? Yun po ay ginagamit si Pastor June, ang mga teacher na nandito dahil sa mga salita na yan. So we need to listen, we need to hear the Word of God. We need to attend the fellowship in order for us to grow. Diba? It will not benefit Pastor June, it will not benefit me, but it will benefit you. Yun po yung Word of the Lord. So, obedience. Ang ganda ng sermon ni Pastor. Diba? Napakaganda ng sermon ni Pastor. Tanungin mo, anong magandang sermon ni Pastor? Hindi na pala niya matandaan, masaya, yun lang ang alam niya, natandaan niya. He was just happy because of the sermon, but he cannot even understand, he cannot even remember what is the preaching. Tanungin mo, ano yung preaching ni Pastor? Hindi na niya ma-remember. Pumasok dito, lumabas doon. We have to learn the Word of God. Diba? We have to learn the Word of God. Ang ganda-ganda ng preaching ni Pastor. Nag-obey ka ba? Sinunod mo ba? Hindi, di ba? We need to obey the Word of God. Sabi niya, Ezekiel 33 verse 31 says, so many people come pretending to be sincere and sit before you. They listen to your words, but they have no intention of doing what you say. Their mouths are full of lustful words, and their hearts seek only after the money. So, andyan nga, pero napakalayo yung puso nila. So, mga kapatid, holiness, being godly is your responsibility. You need to obey the Word of God. You need to listen and obey. Napaka-importante po yun. We need to obey the Word of God. Hindi po yung mga naririnig natin, pag narinig natin pumasok dito, lumabas doon, hindi na natin ma-remember. Hindi po ganon. We have to put it in our heart. Diba? Itago natin dyan sa puso natin, ipamuhay natin. Napaka-importante po yun. Another one na kailangan natin practice is reading the Bible. Reading the Word of God. Reading the Gospel literature. Diba? Reading. Sino dito ang nakabasa na ng Bible? Buong Bible, cover to cover. Amen. Isa. Sino po ang nakabasa dito ng Bible from cover to cover? Wala po. Dalawa. Pastor, praise the Lord. Dalawa. Ang tanong po, ilang taon ka ng Kristiyano? Say it to yourself. Diba? 20 years? 15 years? 5 years? Nakakahiya sa Panginoon. Hindi mo pa pala alam ang laman ng Biblia. We need to start studying the Word of God. We need to start reading the Word of God. Bakit po? Tingnan natin ang sinabi tingnan po natin ang sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano po yung sinabi niya sa Timothy? 2 Timothy. Memory verse po ito. All scripture is amen. All scripture is God's breath. Ibig sabihin, lahat na nandito sa Bible is Word of God. Hindi lamang po ang babasahin natin ay 50-50. Old Testament or New Testament. Lahat po. Even the New Testament ay may pakinabang po. Lahat po natin, dapat po natin alam ang buong Bible. Although we recommend na mag-umpisa kayo sa Gospel na magbasa. But huwag niyo pong i-neglect ang Old Testament. Napakaganda po dahil ang Old Testament is linked to the New Testament. Amen? So, ano po ang gagawin natin from now on?
Read the Bible. You are a Christian for how many years? And yet, di po natin nabasa pa ang Bible. Pag sinabi ni Pastor na buksan po natin ang ating Bible sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5, sabi niya, anong sasabihin natin? Maraming Kristiyano hindi pa rin alam si Santiago. Sabi niya, sa old ba yun? Sa new ba yun? Sa old nyo. Hindi na alam kung saan padahan-dahan na titingnan sa table. Ginaganyan-ganyan, no? Tinitiring-tiring. Kasi nahihiya, ilang taon na Kristiyano, hindi pa rin alam ang order ng Bible, order ng book. Hindi pa rin alam, hindi pa rin kilala si Pilimon, hindi pa rin kilala si Santiago. Kasi hindi nagbabasa. Yung mga Bible na yan, kaya tayo ni-encourage, meron tayong Bible, isa-isa, para basahin, hindi para maging display sa bahay. Hindi lang yan inaalikabok, kundi binabasa yan everyday. Hindi lang everyday. We encourage everyone na magbasa po ng Bible. Napaka-importante po ng Bible because God is talking to you through this book. Ililid ka ng Panginoon. Diba? Yun po yung napaka-importante dyan. Ang lulutong pa ng mga minsan dikit-dikit pa kasi hindi pala nabubuksan. Nabubuksan lang pag nandito pa, minsan nakakalimutan pa, no? Nasaan ang Bible dito? Wala namang Bible dito sa church. Ano ba yan? Sinisi pa yung church, di ba? It is your responsibility to bring this Bible. Amen? Paano ka mag-grow? Kapatid, hindi ka mag-grow. You need your Bible. Saan ka man mapunta, kailangan mo yan. That is like your cellphone. Di ba? Parang yung cellphone na kahit saan ka mapunta, dala-dala mo yan. Kasi napaka-importante yan sa buhay mo. Every word is life. Every word is truth. Amen? So, huwag natin na tiring-tiringin na ngayon. I-memorize natin ang orderly para pagkano, alam ko na, ganito pala, Sister Malong, i-remind ako. Diba? Kailangan natin mag-usap. We need ourselves to learn. Diba? So, yun po, read the Bible. Pag minsan din, iniisip nila, read naman ako ng Bible, hindi ko naman din naintindihan yan. I cannot even understand even one verse. Paano? Pinasadahan mo lang ng, one time, this is the God, ganyan. Tapos na, hindi mo na, wala ka nang alam. Kasi, hindi ka nagbigay ng time. If you are reading the Bible, you need to give time para magrema sa iyo. Para ito ay kumausap sa iyo. You ask the Lord Jesus Christ. Ask the Holy Spirit. Para ito ay mangusap sa iyo. That is the way how to read the Bible. And then, yung Bible na ito, from cover to cover, napaka-importante po na basahin po natin. Napaka-importante po. Even the New Testament, the Old Testament na hindi mo maintindihan, ask the guidance of the Holy Spirit in order for the Holy Spirit to explain to you. Amen? So, pagkatapos natin na read ang Bible, we have to study the Word of God, diba? Study. Sabi niya, hindi ko naintindihan ang sinasabi, pero hindi yan totoo, kapatid. The Holy Spirit is just there. Maintindihan mo yan. What you need is to read it all over and over. Pag hindi mo maintindihan, huwag kang tumigil na i-read yan. Hanggang sa ito ay mangungusap sa iyo. Diba? Ask the Holy Spirit. And then you need to memorize. Memorize the Word. Amen? So yun po yung mga dapat natin pa-practice. Memorize the Word. Dahil bakit? Pambato natin yan, panglaban natin yan sa kasalanan, sa kalaban. Diba? Pag nandyan na yung kalaban, yun nga, minumura-mura ka na, anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo? I am not against flesh and blood. Sabi niya, kung hindi mo yun alam, lalabanan mo na rin, buksingan na kayo.
Di ba? Yun lagi. Lagi na lang na mag-memorize ka ng Word of God in order for that Word for us to use in every time. Pagka dumating yung sakit sa'yo, ano sabihin mo, iiyak ka na lang ba? By your stripe, I am healed. Diba? Ganun ang dapat natin na attitude. I-claim natin yung bawat word na yan. Bawat word ng Panginoon, yan is my promise. May promise ang Panginoon sa atin. So we need to claim every word. Amen? Mahina na. Amen? Amen. Malapit na tayo. Only few minutes. So memorize the Word of God. So napaka-importante po yan. And then meditate the Word of God. So meditation. How to meditate the Word of God? You are like just talking to the ghost. Na meron kang kausap dyan. Lord, you read the Bible, you read the passage, and then, Lord, why this word you asked me to read? Give reflection to yourself. Ano ang ibig sabihin ng word na ito? I-meditate nyo. Ano ang ibig mong sabihin sa akin? Why? What are you trying to tell me, Lord? Ganyan ang pag-meditate. Meditate the Word of God. Diba? We have to meditate the Word of God. Napaka-importante at dyan mangungusap ang Panginoon sa iyo. Meditate, pray to the Lord. Yun ang kasama niya. So after we read the Bible, we need to study and we need to meditate. So, lagi po natin tandaan ang 5 po, itong 5 pillars natin to, hindi po sa prayer. Hearing the Word of God, reading the Word of God, study, memorize, and meditate. Napaka-importante po yan. We need to practice these 5 pillars. Ano na po yan? Hearing, reading. Oh, sure. Hearing, reading, study. Hearing, Sasabi ko lang po. reading, Lumasa dito, lumabas study, doon. meditate, memorize. Reading, Reading, hearing, reading, study, memorizing, and meditation. Amen? So, dyan po, yun po yung napaka-importante na i-practice po natin. So, training is personal. Napaka-importante po. So, 1 Timothy 4 verse 8. 1 Timothy 4 verse 8. So, tingnan po natin ang ating projector. So, sabi niya, for physical training is of some value, but godliness has value for all things. Yan po. Godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. So, ito po ay naglilink po ito. Ang holiness is linking to our life here on earth and to the second life. So, pag hindi ka holy, don't expect to go to heaven. Alam mo na kung saan ka mapupunta. Di ba? Oh. Amen? So, tanong po, alam niyo na ba kung saan kayo pupunta? Amen. So, from now on, yung mga hindi pa po banal, magpakabanal po. Train yourself to be godly. Ang daming klaseng training, physical, trabaho, military, job, important. But always remember, it is very important to train yourself to be godly. Being born again is not enough. Not enough. Hindi po dyan ang katapusan ng ating pakikipaglaban. Hindi po dyan katapusan ng ating pagiging Kristiyano. Being born again is just the start. Is just the start. At ang the end po niyan is godliness. Always remember, godly is the end of everything. Diba? Mamamatay kang godly, pupunta ka ng heaven.
mamamatay kang ungodly, pupunta ka ng hell. So, always linking to our life here on earth to the heaven. So, remember, nobody can give you this holiness, but it is only yourself. God provides it, but it is you, ako, ikaw, lahat tayo, need to grab it. It is you who need to train yourself. The greatest gift you can give to yourself is train yourself to be godly. And you're giving the eternal life to yourself. Yun po ang napaka-importante. The greatest gift you can give to yourself is to be godly. At ito po yung napakagandang gift na bibigay ng sarili niyo. Dahil no one can snatch you from the hands of God. You will go to the Lord eternally. Amen? So yun po ang aking share po sa inyo. Maraming salamat po.